Say hello to our vlog. Yung dinosaur, natakot sa atin. Dito kami sa Discovery Wildlife Park. So ipasyal namin si Mama at Papa. First time nila dito sa Innisfail. Ang park na ito ay napapaligiran nga pala ng mga malalaking animatronics dinosaurs. And parang totoo sila, guys. Tignan niyo si Papa, oh, parang eksena sa Jurassic Park. Standing. Ang Wildlife Discovery Park ay isang malaking park kung saan makakakita kayo ng napakaraming animals. Sa entrance nakapaskil ang mga information about their activities at kung ano makikita sa loob ng park, at marami pong binibentang mga souvenirs kagaya po ng mga stuffed toys, mga keychains o mga ref magnets dito sa loob ng office. Habang tumitingin kami ng mga souvenirs, nagbabayad naman po si Leslie ng ticket namin. And kumuha nga pala kami ng isang golf buggy o yung tinatawag na electric golf cart. Isa na lang daw ang natitira, buti nakahabol kami. Sa entrance pa lang, marami na nakadisplay ng mga educational photos and information. Meron din nga palang room for small reptiles katulad nitong bearded dragon, mga turtle, and snakes. Meron ding mga small mammals katulad nitong chinchilla. Ang cute niya, para siyang maliit na Pokemon. Sabi nila nocturnal daw ang mga chinchillas, kaya natutulog sila tuwing umaga. Sasakay na kami sa golf buggy. Isa na lang ang natira, buti nakahabol kami. Napakalaki po ng Discovery Wildlife Park. Kaya kung may kasama po kayo mga seniors, we highly suggest na kumuha po kayo nito. Kasya po ang 4 na tao, including yung driver. And napakadali lang siyang i-drive. Ang una naming stop ay ang mga lions. Mostly nocturnal ang mga lions, kaya natutulog sila madalas sa umaga. Sabi ni Les, siya naman daw ang mag-try mag-drive. Madali lang matutunan i-drive ang golf buggy, kaya hindi naman siya nahirapan. Ang park is considered a refuge rather than a zoo kasi ang mga animals sila ay mostly orphans, mga unwanted pets, or mga animals na hindi na pwede maibalik sa wild. Katulad nitong mga malalaking grey wolves na ito na na-orphan nung 10 days old pa lang sila nung nabaril ang kanilang nanay. Ngayon pumunta naman tayo sa mga bears. And first time nila Mama at Papa makakita ng mga bears. Merong at least 5 bears sa loob ng Discovery Wildlife Park. And napakalalaki po ng iba. Tignan nyo tong brown bear na ito. Ang laki. Ang mga brown bears ay umaabot sa timbang na 800 kilograms at taas na 9 feet. Common po dito sa Canada ang mga black bears at brown bears. And omnivorous po sila, meaning they can eat plants and animals. Trained po ang mga bears dito sa Wildlife Park. They do educational shows. And mamaya po, manonood po kami ng isang bear show. Mukha silang mababait at masarap yakapin. Pero wag po kayo magkakamali. Sa wild po, delikado po ang mga bears. Active sila during spring and summer time at nag-hibernate sila pag malapit na ang winter. Ayan, Jurassic Park mode na naman si Papa. Ano kayang ginagawa niya dito sa mga dinosaurs? Ang Discovery Wildlife Park ay mayroong 90 acres of parkland, kaya napakalawak niya, perfect for picnics and family gatherings. Marami din siyang playgrounds para makapaglaro ang mga bata. Malaking tulong ang golf buggy at hindi napagod sila Mama at Papa libutin ang buong park. Napakaganda rin ang panahon, kaya magandang mamasyal dito kapag late summer to fall, kapag hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig. Ayan na naman si Papa. Nagtataka yung ostrich kung bibigyan ba siya ng pagkain o hinahamon siya ng away. Sabi ni Papa, siya naman ang magdadrive. Pinagbigyan na namin kasi madali namang i-drive ang golf buggy. At nagdadrive naman si Papa ng kotse sa Pilipinas. Tignan nyo si Mama, oh. Forever passenger queen talaga ang kanyang peg. And meron ding mga deers dito. Marami nga palang deers dito sa Canada. Sa aming tirahan, pakalat-kalat lang sila kapag malapit na ang winter. Usually tumatakbo sila kapag nilalapitan na ng mga tao. Pero yung mga deers dito, medyo maamo na. Meron ding mga yaks dito. Ang mga yak ay parang mabalbon na baka.
Hindi sila native sa Canada pero dahil sa makapal nilang balahibo ay kaya nilang umadapt sa malamig na klima. Napakaamo din nila at napakakalmado. Ayan na, magsisimula na ang bear show. Ginagawa nila ito for education and conservation. Nakakatulong ito para bigyang kaalaman ang mga tao tungkol sa wildlife. Importante din ito para sa kaligtasan ng mga bears at ang mga taong nakapaligid sa kanila. Saludo kami sa dedikasyon at sakripisyo ng lahat ng nagtatrabaho sa Discovery Wildlife Park. Hindi madali at hindi biro ang ginagawa nila. Nakakatuwang panoorin ang mga naglalakihang mga bears. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang kalalaking bear sa malapitan. Napakatalino pala ng mga bears. Malaking tulong pala ang animal training to keep the animals healthy, physically and mentally. Beneficial din siya sa mga nag-aalaga para mas madali sila magamot kung may sakit sila o may kinakailangan. Training is considered to be the highest form of enrichment you can give an animal in captivity. They are an intelligent creature. They love to learn, just like us. We go to school, we get to learn. We get jobs, we get to learn. Bears love to learn. And actually, Mr. Gruff here, as well as Charge and Otto next door, have had a very busy week. They actually were all working on movie sets this week. So Gruff starred in a TV series, and Charge and Otto doubled each other and starred in another TV series. After the bear show, it's time to go home. Nag-enjoy kami sa pamamasyal at natuwa din sila mama at papa sa mga unique animals na nakita nila. Ang Discovery Wildlife Park nga pala ay open from May 1 to September 30 lamang, from 10 a.m. to 5 p.m. During colder months and during winter, some animals go to indoor shelters and heated enclosures to keep them warm and safe. Kaya be sure to mark your calendars para sa pagbubukas nilang muli sa May 1. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Till our next vlog, goodbye and God bless.